Eto, nawaw mali ni E.S. Bersamin, eto pong si Senator Bato. Kasi, mga kababayan, tingnan nyo ayon dito sa UNTV News, sabi po kasi dito, E.S. Bersamin, nilinaw na wala pang arrest warrant versus Bato de la Rosa. Pero gaya nga ng sabi ko, mga kababayan, ganito rin yung nangyari nung una eh. Kahit may arrest warrant na, pinapalabas na wala. Pinapalabas na wala, mga kababayan. Kahit may arrest warrant na, pinapalabas na wala. Para, alam nyo na yon, para hindi maalarma yung taong huhulihin. So ngayon, eto, pakinggan po natin Anyway, shoutout kay sabi dito, kay RC19 Vlog, ang ingay mo Jake, sana patapusin mo muna si Roque magsalita. Hindi po kasi pwede. May sinusunod po ang mga reactionist na time limit sa pagpi-play ng video kasi makaka-copyright tayo. Tandaan niyo yan. Nilinaw ni Executive Secretary Lucas Bersamin na wala pa rin inilalabas na arrest warrant ang International Criminal Court o ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ayon kay E.S. Bersamin, ang mga naunang pahayag niya ay hindi nangangahulugan na may umiiral ng warrant kundi isang hypothetical na sitwasyon lamang na kung sakaling may lumabas na warrant, ipatutupad ito sa pamamagitan ng proseso gaya ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mas kabahan ka dito, Senator Bato de la Rosa, kasi nag-iiba yung pahayag ni E.S. Bersamin. Kasi nangyari na po ito, kung matatandaan ninyo, nung March 11, mga kababayan, di ba, March 10, itinatanggi na mayroon pong mga arrest warrant, mga kababayan. I think January ata o March. Pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. 'Di ba? Nung pumutok na mayroon pong arrest warrant na itong si Digong, naglabas ang gobyerno ng mga pahayag na wala mga kababayan pang nababalitaan about po dun sa arrest warrant. Pero ang nangyari, na sorpresa etong si Digong na aresto po siya hanggang sa nadala siya doon sa dahig. So ngayon, kung ako kay Senator Bato de la Rosa, mukhang maghahanap na ako ng mga pwede kong pagtaguan. Pero gaya nga ng sabi, mga kababayan, ni Presidente Marcos, makakapagtago ka pero hindi ka makakatakas. Mahuhuli at mahuhuli ka pa rin. Kita nyo nga si Harry Roque, kahit nasa dahig, naiisipan na ngayon na isuko na yung kanyang sarili at harapin na lamang po niya yung kanyang kaso. Kasi alam mismo ni Harry Roque na hindi siya makakaligtas, hindi siya makakatakas sa kamay ng batas. Lalo na kung ito ay dadaan sa Interpol. Dagdag pa ni Bersamin, hindi babaguhin ng gobyerno ang posisyon nito hinggil sa ICC, maliban na lamang kung may ilalabas na desisyon ang Korte Suprema kaugnay nito. If there should be a warrant, I did not mention that there was already a warrant. If there should be a warrant, we will probably do the same thing that we did in the case of the former president if the warrant is coursed through the Interpol, because we continue to be a member of the Interpol. Ayan, mga kababayan, maliwanag naman na kung may arrest warrant na papalabas laban kay Senator Bato de la Rosa, walang magagawa ang Pilipinas kung hindi mag-comply sa Interpol, mga kababayan, lalo na kung padadaanin ng ICC ang arrest warrant na yan sa Interpol. So wala tayong magagawa kung hindi gampanan ulit yung ating obligasyon, mga kababayan, sa Interpol. Kaya nga kung ako kay Senator Bato de la Rosa, dapat kabahan siya sa pabago-bagong pahayag ng ating gobyerno katulad po ni E.S. Bersamin. Kasi baka nga mamaya may arrest warrant na isang bulat sa publiko, tapos ngayon binabawi na lang para hindi makahalata etong si Bato de la Rosa. So para sa akin, mga kababayan, kung ako kay Senator Bato de la Rosa, magtatago na ako. Hahanap na ako ng mga pwede kong pagtaguan. Kasi once na lumabas na talaga yung arrest warrant, wala siya mapapagtaguan, maaaresto at maaaresto po siya. Kaya nga kung ako sa kanya, much better, dapat maging maingat siya sa panahong ito ngayon. Mga kababayan, kasi biruin nyo, nung unang inilabas, mga kababayan, ni E.S. Bersamin, eto pong pahayag na ito na meron na daw pong ma-arrest warrant, meron ng papalabas, tapos may isang general, mga kababayan, dati, na PNP chief na pwedeng maaresto, naalarma na po dyan etong si Senator Bato de la Rosa. Kaya nga kung ako kay Senator Bato de la Rosa, mas magiging maingat po ako ngayon, mga kababayan, sa mga ginagawa ko. Kasi unang-una, baka anytime pwede siyang maaresto kung sakali na may arrest warrant na
na lumabas. Ano pa mga kababayan? So anyway, comment below na lamang po kung ano pa masasabi nyo. Hingil po mga kababayan dito po sa binitawang pahayag ni E.S. Bersamin. At ngayon, tuloy po natin itong ating usapin. Dito naman po sa balita na nakita po natin na kung saan yung mismong nanay po ni Paulo Tantoco nagsalita na at nilinis po ang pangalan ni First Lady Liza Marcos. Kaugnay mga kababayan sa pagkawala ng anak niya na si Paulo Tantoco. So ngayon basahin po natin itong nakita nating balita. Galing po sa Abante, TNT, tunay na tabloidista. Yan po yung source po natin. Sabi po dito, Nena Tantoco, nilinis si F. Liza Marcos sa pagkawala ng anak na si Paulo Tantoco. So basahin po natin itong nilalaman. Sabi po dito, umapila si Nena Vargas Tantoco na huwag politikahin ang pagkawala ng kanyang anak na si Paulo Tantoco. Sa mensaheng kanyang ipinost sa social media, page ng bilyonaryo, sinabi ng Rustan's Retail Empire Marcha, yun yung sabi dito mga kababayan na pumanaw si Paulo noong March 9 sa Los Angeles, California habang sinasamahan ng asawa si Dina na social secretary ni First Lady Liza Marcos sa isang work trip. Yan po yung sabi dito mga kababayan. Binigyan din niyang walang kinalaman si First Lady Liza sa pagkawala ni Paulo Tantoco. Mismong magulang na po mga kababayan yung nagsabi na walang kinalaman eto pong si First Lady. Ibig sabihin, sino mas paniniwalaan ninyo? Si Maharlika? Si Bobby Tiglao? Yung kalbo na piling vlogger na didishet? Yan ba mga kababayan yung paniniwalaan ninyo? Mismong nanay na nga yung nagsabi na walang kinalaman si First Lady Liza Marcos. So sabi pa dito, sinabi pa ng ginang na gumamit ang kanyang anak ng ipinagbabawal na bato. Ngunit nilinaw niyang hindi ito pumanaw dahil sa overdose. Sabi pa dito mga kababayan, paglilinaw pa niya, our son used cocaine and it did not come from the First Lady or was she involved mga kababayan. So ibig sabihin, oo nga yung kanyang anak gumagamit ng ipinagbabawal na bato pero walang kinalaman dyan si First Lady. Sabi pa dito, matatanda ang una ng pinalagan ng Malacanang ang pilit na pagkakaugnay or pag-uugnay kay First Lady Liza sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco sa Amerika. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, mismong nanay na po yung nagsabi na walang kinalaman dyan si First Lady. So ngayon, kung makikinig kayo dun sa mga didishet, hindi po namin kayo mapipigilan. Pero ang sa amin lang kasi, magulang na kasi yung nagsalita. Walang ina, mga kababayan, na gugustuhin na yung kanyang anak ay pinag-uusapan. Kaya nga napilitan magsalita etong si Nena Tantoco para klaruhin yung mga glamour or mga maling glamour na kumakalat mga kababayan sa social media na pinapakalat ni Maharlika at pinapakalat nitong kampo ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, di ba may mga balita pa nga itong si Maharlika na pinaghiwalay yung mga anak ni Paulo Tantoco, yung ina, yung asawa, tapos may mga umiiyak-iyak pa, yung pala wala naman talagang katotohanan yan. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, mas paniniwalaan pa natin yung sinasabi nung ina ni Paulo Tantoco kaysa sa sinasabi nitong si Maharlika na talagang fake news peddler. So kung kayo ang tatanungin mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo hingil po sa naging pahayag na ito ng ina ni Paulo Tantoco na si Ma'am Nina Tantoco na kung saan maliwanag naman po sinasabi dito na walang kinalaman itong si First Lady Liza Marcos sa pagkawala ng kanyang anak na si Paulo Tantoco at yung mga kumakalat sa social media gawa-gawa lamang po pala. O ibig sabihin, gumagawa lang ng ingay yung mga kritiko ng gobyerno para sirain mga kababayan ang gobyerno ni PBBM. Kasi nga, gusto ni Sara Duterte na maging presidente agad-agad. At yan naman mismo ay nanggaling sa bibig ni Vice President Sara Duterte. Ano po? So ngayon, mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi ninyo. Hingil po dyan. At punta naman po tayo mga kababayan dito po sa iba pang balita. Last topic po natin na kung saan mga kababayan, meron po mga social media personality na natanggal na po yung kanilang mga social media account sa Facebook dahil po sa pagpupromote ng mga illegal na sugal or mga ipinagbabawal na sugal. So ngayon, kung titingnan ninyo mga kababayan, kabilang po dyan, ito pong sinasyas na laparan
Boy Tapang, borado na sa Meta sa pag-promote ng illegal na online sugal mga kababayan. So sabi ko naman po sa inyo, ang gobyerno ni PBBM buhat nung in-announce yung pagkakaban o totally ban sa Pogo mga kababayan, yung mga matitigas ang ulo na nagninegosyo pa rin ng scatter at marami sa mga kababayan Pilipino ang nabibiktima pa rin at masyadong nalululong, hindi po hahayaan yan ng ating gobyerno, lalo na at mabilis na po umaksyon, eto pong si Atty. Aboy. So ngayon, basahin po natin mga kababayan, eto pong nilalaman. Sabi po dito sa Abante, una sa balita, eto daw, binura na ng Meta ang Facebook page ng ilang kilalang Pilipino influencer dahil sa pagpupromote ng mga illegal na online gambling o online gaming. Sabi pa dito, kasunod dito ng joint request ng Digital Pinoys at Cyber Crime Investigation and Coordinating Center o itong CICC, ayon sa Digital Pinoy, kabilang sa unang batch ng tinanggal na mga Facebook page ay siyas nalaparan, 9.7 million followers. Boy Tapang, 5.5 million followers, at Mark Anthony Fernandez, 242,000 followers mga kababayan, at Kuya Lex TV na may 100,000 followers mga kababayan. Or kabuoang 20 influencer din ang nag-flag at isinumite para sa verifikasyon mga kababayan. So ngayon kung titingnan ninyo, sina Boy Tapang, yung mga idol ninyo, alam ko may mga iba dyan na iniidolo, itong mga personalidad na ito, tinanggal na po yung kanilang mga social media sa Facebook mga kababayan. Kasi nga, hanggang ngayon nagpo-promote pa rin ng mga sugal ito pong mga ito na kahit pinagbawal na ng ating gobyerno, tuloy-tuloy pa rin po at hindi po nakikinig sa ating gobyerno. Kaya nga dapat lang mga kababayan na yung mga katulad niyan dapat po talaga na matanggal sa social media, kasi unang-una yan pong mga yan ang nagiging dahilan ng pagkakalubog ng mga kababayang Pilipino po natin sa ipinagbabawal na sugal. Ano po, katulad na lamang mga kababayan, siguro may mga makikita kayo dyan na mga influencer na sobra mag-promote ng sugal at kita nyo naman talaga mga kababayan kung gaano kalaki yung mga kinikita po nila. At dahil dyan mga kababayan, alam naman po natin habang kumikita sila ng malaki, marami sa mga kababayan Pilipino po natin ang nalululong at yan po yung ayaw mangyari ng gobyerno ni PBBM. Kaya nga kung titingnan ninyo mga kababayan, ganun na lamang po kabilis ang aksyon na ginagawa po ng ating gobyerno. So sabi pa dito mga kababayan, pinuri din ni Gustelo ang mabilis na aksyon ng CICC sa pamumuno ni Asik Aboy Paraiso at binigyan din na ito pa lamang ang simula ng mas malawakang crackdown laban sa illegal online gaming mga kababayan or yung sugal. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, ganyan po kasigasig ang ating gobyerno na matutukan ito pong ganitong klase ng problema na kinakaharap ng ating bansa. Kaya nga kung titingnan nyo, itong mga social media personality na ito ay sinampula na para matuto. Kasi hindi naman po talaga sila nakikinig sa ating gobyerno. Ano po mga kababayan? So anyway, kung kayo po ang tatanungin mga kababayan, ano po ang komento ninyo? Hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin.